Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at lagi na. Minsan pa, sa aking mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na paggawa at katapatan sa mga tungkulin sa inyo'y ibinigay, manatili ang bawat isa. Tulad kayo sa mga mag-aaral na tunay na tinuturuan, kung kaya nga bilang isang mabuting mag-aaral, ang bawat isa ay maging matiyaga at maging masipag at tunay na buksan ang kanyang puso sa layunin ng pag-aaral na ibinibigay sa kanya. Mga iniibig na mga kapatid, binibigyan ng bawat isa ng pagkakataon upang kayo sa kapanahunang ito ay mabuo sa inyong diwa ang tunay na kadahilanan kung bakit kayo nasa paralang ito. Na sa inyong mga sarili na nakakitaan ng isang pag-ibig na para sa Panginoon. Bigyan niyong daan ang kalooban niya sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na kayo'y tinuturuan ng maraming bagay sapagkat pinapaaninaw sa bawat isa kung ano ang buhay niyong tinatamasa sa kapanahunang ito. At hindi lamang sa panahong ito, kundi ang inyong mga nakaraan at ang inyong magiging bukas na inyong makita kung papaano kayo susunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Kayo nga'y tinuturuan sapagkat pabalik-balik ang pag-aaral na binibigay sa inyo. Na tila baga, hindi tuluyang mayakap ang nararapat na gawin. Sapagkat narito ang sanglibutan, ang siya pa ring nagiging kadahilanan ng bawat pagsisikap na yan. Kayo ay binibigyan ng pagkakataon upang inyong pagsisikap ay madoon sa layunin ng Panginoon. Na tunay kayong mapagkatiwalaan at gumawa ng ayon sa kanyang layunin. Na kung papaano ang dakilang Panginoon ay lagi nang nagbibigay at naghahandog ng kaliwanagan. Gayon din ang inaasahan sa bawat isa na siya ay maging bahagi ng gawain na ito. Kung kaya nga't minsan pa, ay huwag niyong tatalikuran ang mga bagay na iyan. Sapagkat hantad sa bawat isa ang layunin ng bawat pag-aaral.
na ang pagsisikap ay hindi para sa kabuhayan iyan, kundi sa kabuhayan na ngayon sa Espiritu. Upang ang bawat isa ay tunay na ngang mangaligtas at tunay na maging laya sa mga bagay na nagbibigay ng bawat kamalian, ng bawat kahirapan, na siyang laging tinatamasa ng dahil sa pag-ibig sa sanglibutang ito. Bagamat ang kanyang pagtuturo, tunay na hindi na pag-uunawa ng marami. Subalit kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, nararapat lang na maunawaan nyo ang mga bagay na itinuturo sa inyo, na ang biyayang kanyang inihahandog ay lumago ang bawat isa na ngayon sa Espiritu, na ano pat hindi makikita ng aking mga iniibig na mga kapatid ang anumang dulot ng sanglibutang ito na nagdadala ng paghihirap ng kanyang puso. Kundi iyon nang makikita ang bawat kahalagahan at kadahilanan ng inyong tinatanggap, na nakikita nyo ang kabutihan na sa inyo ay binibigay. Kung kaya nga, maging matalino kayo sa inyong pakikipamuhay. Maging matiyaga kayo ng inyong mga sarili ay inyong maituwid na ngayon sa gugustuhan ng dakilang Panginoon. Huwag nawang magpatumpik-tumpik ang aking mga iniibig na mga kapatid, kundi tunay na dumuon sa pagsuporta ng gawain, ng layunin na ngayon sa kabanalan, na ito ang tunay na pagsikapan, o aking mga iniibig na mga kapatid, upang ang kasiglahan, ang kapayapaan, ang laging manatili sa inyong mga puso. Na ano pa, tunay, na kung ito ay inyong matututunan at matatanggap sa inyong mga puso, ang bawat isa ay magiging laya na nga. Subalit magpapaalipin sa dakilang Panginoon, sapagkat kanyang nauunawaan at kanya nang natatanggap ang bawat kabutihan, ang bawat pagiging karapat-dapat, upang ang bawat isa ay tunay na makatupad. Ito ang bahagi ng kapayapaan, ng pag-asa, at ang higit sa lahat, ang pag-ibig na binubuo ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Na dito kayo mga buhay, nang upang sa gayon, ang bawat isa ay tuluyan na ngang maging kamanggagawa ng dakilang Panginoon.
Bagamat ito ay paulit-ulit na sa inyo'y ipapaalala, mga iniibig na mga kapatid, kinakailangang maitanim ito sa kaibuturan ng inyong mga puso. Na kung papaanong niyanasa ng dakilang Panginoon na kayo ay laging maging kaysa niya sa kanyang mga layunin. Naway ito rin ang tunay na inyong mabuo sa inyong mga sarili, na kayo ay kaisa mula sa kaisipan, sa damdamin at kalooban, na ang inyong buong pagkatao ay tunay niyong inilalaan para sa Kanya. Ito rin ang halimbawa na pinakita sa bawat isa na sa inyo ay tunay na pinuunawa upang inyong makita na ang bawat isa ay di nabubuhay para sa sanglibutang ito. Na ang bawat isa ay tunay na kinakailangang gumanap sapagkat ito rin ang layunin sa pagkakalanlan ng bawat isa sa inyo. Kaya't ito lamang ang aking sa inyo'y maiiwan. At hari nawa, sa inyong mga sarili ay lagi niyong bantayan upang sa inyong mga natipon ang mga ito ay tunay na magkaroon ng kabuluhan. Hindi ito masayang. Hindi ito mapunta sa kawalan. Kaya't muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, ang siyang ibinabahagi ng kaitaasan sa pangalan ng dakilang Panginoon Jesucristo. Ang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isang naririto at patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin mula sa kabanalan. Ibinabahagi ng kaitaasan ang liwanag na siyang magiging tanglaw ng bawat isa upang kayo ay hindi mangaligaw bagkus makita ang tunay na daan na ipinakilala ng isang Jesus sa kanyang kapanahunan. At ito ay nagpapatuloy sa aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat tunay na ang layunin ng dakilang Ama sa kanyang mga anak ay mabuti. At nakapaloob dito
ang tinatawag na pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nabuo ang lahat ng mga naririto sa paturuan na inyong tinutungtungan ng dahil sa pag-ibig. Nabuo ang isang ako ng dahil sa pag-ibig. At ang bawat isa ay may bahagi sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa ay nagkaroon ng katungkulan upang sa gayon magpatuloy ang nasimulan. At sa aking mga iniibig na mga kapatid sa mga kaorasan at sandaling ito, ang layunin ng dakilang Panginoon sa bawat isa ay kayo ay muling makabalik sa kanyang sinapupunan. Kayo ay muling maging bahagi ng kanyang kaharian. Kayo ay muling maging kabahagi na kung saan ang bawat isa ay nagpapatuloy at nagkakaroon ng katagumpayan sa harapan ng dakilang Panginoon. At papaano ito mapapanatili ng aking mga iniibig na mga kapatid? Sa pamamagitan ng pagkakataon na kayo ay makapag-aral dito sa sanglibutan o sa paaralan na inyong tinatawag. Dito natutunan ng isang ako na muling bumalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Sa mga pag-aaral na ibinabahagi ng kaitaasan, ano ang sa inyo ay natitimo? Ano ang sa inyo ang nananatili at nagpapatuloy? Aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ito ang mga bagay na inyong magagamit. Mga bagay na inyong maibibigay sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Ang pag-aaral sa diwa. Sapagkat ang bawat isa ay may bahagi sa kaitaasan. Ang Espiritu na taglay-taglay ng bawat isa ang siyang dapat ninyong nililingan. Ang siyang dapat binibigyan ng pansin ng aking mga iniibig upang sa gayon kapag kayo ay humarap sa kanyang dambana, kayo ay magkakaroon ng kahabahagian na kung saan ito ang ninanais ng kaitaasan. Na ang bawat isa ay magkaroon ng tinatawag na kabanalan sa kanilang mga sarili. At kapag dumating sa inyo ang kabanalan na iyan, kayo ay magkakaroon ng tungkulin na siyang ninanais ng inyong mga kaluluwa at espiritu. At ito ay nagpapatuloy sa aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat kayo ay binigyan na ng mga tungkulin mula pa ng una hanggang sa kasalukuyan. At ito ay nagaganap sa aking mga iniibig na mga kapatid. At ano nga ba ang taglay-taglay ng isang naglilingkod sa harapan ng dakilang Ama?
ang taong may malinis na mga kamay at dalisay na puso. Ang taong gumagawa hindi lamang sa salita, bagkus ng may paggawa. Ang taong nananatiling kumakapit sa puno ng ubas at patuloy na namumunga ng naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Sa harapan o kalooban ng dakilang Ama. Ito ang mga bagay na binabaka ng aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat kayo ay nasa lamang. Maraming mga pag-aaral, mga pagsubok, o mga hadlang sa inyong harapan, subalit naririyan ang inyong pagsusumikap. Ang katapatan ng inyong mga puso ay nananatili. Ang mga mabubuting gawi na inyong nakasanayan ay nagpapatuloy. At sa aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay patuloy na tinutulungan at tinuturuan. Palaging pinapaalalahanan. Oo, paulit-ulit ang mga pag-aaral. Ang mga salita na ibinabahagi ng kaitaasan upang kayo ay muling paalalahanan sa tuwing kayo ay nakalilimot. Sa tuwing ang aking mga iniibig ay nakakaroon ng pag-aalinlangan, ng takot sa kanilang mga puso na gumawa ng mabuti, kayo ay susuguan ng mga banal na espiritu, mga aaliw, upang kayo ay patuloy na palalahanan. At sa papaano magaganap sa aking mga iniibig na mga kapatid ang mga salitang ito upang magpatuloy. Aking mga iniibig na mga kapatid, nalalaman ng bawat isa kung saan kayo huhugot ng mga salita at lakas ng pag-asa at pag-ibig na nanggagaling sa kaitaasan. Nalalaman na ninyo kung papaano ito ginagawa sa makatwid aking mga iniibig na mga kapatid. Nasa inyong mga sarili na lamang kung ito ay inyong ipagpapatuloy. Bibigyan muli ng daan sa inyong mga sarili ang mga salitang ito, sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid hindi magsasawa ang kaitaasan na magbigay kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng kanyang mga anak upang kayo ay muling tumindig, magpatuloy, at higit sa lahat, magawa kung ano ang kalooban ng dakilang Ama. Ito ang bahagi ng kaitaasan at muli ipinagkakaloob ang iisang lakas, magpatuloy sa bawat isa ang kapayapaan, ang pag-ibig, ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang nawang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid, punong-puno na nga kayo ng mga aralin. Subalit nasaan ang inyong mga isipan, damdamin at kalooban? Dito sa paaralan ng diwa, nakikitaan kayo na naririto ang inyong kabuuan. Subalit, paano mapapanatili
ng aking mga kapatid ang kabuuan niyan sa panahon na kayo'y nasa labas ng paaralan. Ang mga bagay at aralin na isinusubo sa bawat isa sa inyo ay hindi na nga bago. Sapagkat sa inyong mga sarili nalalaman ng bawat isa na ang para sa Panginoon. Subalit sa kadahilanan sa inyong paglalakbay dito sa kalupaan, marami sa bawat isa sa inyo ang nagkakaroon ng pagkaaliw sa kanyang mga nakikita. Ang bawat isa, na bagamat nalalaman niya ang kanyang tungkulin, ang kanyang gampanin, ay patuloy at patuloy nagkanyang sinasawalang bahala ang para sa Panginoon. Hindi na nga kayo bata sa mga ganitong mga gawain. Nalalaman ang kaitaasan na kayo'y matatalino, na kayo'y may puso para sa Kanya. Subalit hanggang kailan na inyong mapapanatili ang mga gawain para sa Panginoon? Walang anuman sa isang mag-aaral ang mga gawain sa laman, sapagkat ito nga ang inyong sinisikap na mapaunlad. Subalit ang kaitaasan ay lagi nga nagpapaalala sa bawat isa na kung ano nga at ang kadahilanan na inyong pagparito dito sa sanlibutan. Na ang inyong paglalakbay ay hindi sa laman, kundi ito ay para sa inyong mga espiritu, na kung inyong ang matututunan ang bawat gawang ayon sa espiritu, ay unang-una nga kayo ang makikinabang. Hanggang sa kalaunan, na kayo'y matututo, kayo man ay matatawag na isang kamanggagawa ng kaitaasan. At doon makikita sa bawat isa sa inyo na kayo'y gaganap ng inyong mga tungkulin, na kayo'y magkakaroon ng mga pagkakataon na malasak ang pag-ibig ng kaitaasan, na nasa inyong harapan ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Napakaraming pribilehiyo ng isang mag-aaral na tumutupad ng kalooban ng dakilang Panginoon. Hindi lamang ito paglalakbay ng isang may laman, pagsisikap, pagpapaunlad ng inyong buhay dito sa laman. Kayo ay nangako
sa harapan ng dakilang Panginoon na magpapatuloy at muling tutuklasin ang marami pang kalooban at naisin ng dakilang Panginoon. Sa mga ganitong pagkakataon, hanggat hindi nyo buong ibinibigay ang inyong mga sarili sa kanyang harapan, kayo nga ay hindi makaparoroon. Hanggat hindi nga ninyo siniseryoso ang pag-aaral ayon sa Espiritu, kayo'y nagsasayang lamang ng mga panahon. Subalit sa kadakilaan at wag lang hanggang pag-ibig ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo, narito siya. Lagi nang tumutugon sa inyong mga pangangailangan, ipinagkakaloob sa bawat isa ang kanyang mga kahilingan. Subalit, ang aking mga iniibig na mga kapatid, matutunan nga ninyo ang inyong mga kahilingan sa kanyang harapan ng may kabuluhan. Sa panahon ng inyong paglalakbay, ang bawat isa ay humuhugot ng kanyang lakas sa kaitaasan. At ito'y nalalaman ng aking mga kapatid, na sa panahon na kayo'y naglalakbay, ninanais din naman ng inyong mga kaluluwa na kayo ay makakuha ng lakas sa kaitaasan. Kung magkagayon, ito isang kaparaanan na kayo'y nagpapatuloy ayon sa inyong mga espiritu. Na nalalaman nyo na sa panahon ng kagipitan kung ano at sino at saan kayo kukuha at tatakbo ng inyong mga pangangailangan. Mapalad ang nakauunawa ng kalooban ng kaitaasan, sapagkat dito nasusukat ang inyong mga pagpapahalaga sa kanyang harapan. At bilang isang mag-aaral na tumutugon ng kanyang kalooban, magpatuloy lamang. Ang pag-aaral dito sa sanlibutan ay hindi natatapos dito sa laman, kundi ito ay ipinagpapatuloy hanggang sa kaitaasan. Na kung sino man ang nanais na makapagpatuloy ng kanyang gawain, ng kanyang pag-aaral, laksan lamang ninyo ang inyong mga kalooban. Ang kaitaasan ay hindi magpapabaya sa isang mag-aaral na nagnanais na ipagpatuloy ang kanyang pakikipag-aral na ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Pilitin nga ninyo itong mapagtanggumpayan, sapagkat ang bawat isa
na nagnanais na may pagnanasang matuto na ayon sa kanyang kalooban, kayo nga ay magkakaroon ng kapayapaan sa panahong kayo'y nag-aaral. Sikapin nga ninyong may pagpatuloy ang inyong mga aralin upang nang sa gayon ang kaitaasan ay lagi nang nalulugod sa kanyang mga anak na nagpapatuloy. Ang bawat isa na kanyang pinagkakalooban ng mga pagkakataon, kayo nga ay magkakaroon din ng mga pagkakataon na marating o makaparoon sa kanyang harapan. Kaya magpatuloy ang bawat isa. Ang paglilingkod ay isang tungkulin ng isang mag-aaral. Hindi lamang dito sa kalupaan, kundi ganun din sa kaitaasan. Dalawang bagay na pag-iisipan ng aking mga kapatid kung ano ang kanyang uunahin. Ang gawain sa laman o ang gawain sa kanyang espiritu. Lalo't higit kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Hanggang dito ako. At muling ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang kapayapaan at ang pag-ibig na nagbubuhat sa kaitaasan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa. Ngayon at lagi na paalam. Apostol Juan. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Ang pag-aaral nga sa dakilang Panginoon ay kinakailangang mayroong kaakibat na kasipagan sa isang espiritu. Nasa kanyang paggising naroon ang pasasalamat sa dakilang Ama sa isang muling buhay na ipinagkaloob at kalakasan upang makagawa hindi lamang ng gawain sa laman, kundi higit ang maisabuhay ang kanyang ebanghelyo. Na sa araw-araw na ito ay pinagkakaloob sa bawat isa, ay naway nakakaipon kayo ng tamang lakas sa aking mga iniibig na mag-aaral upang sa panahon na kayo ay binigyan ng pag-aaral, mananatili kayong malakas na gumagawa sa kanyang harapan. Sapagkat maraming bagay ang itinuturo ng buhay sa isang ako. Ngunit iisa lamang ang kinakailangang manatili sa inyong mga kalagayan. Kung hindi ang aral na nagmula sa dakilang Panginoon na kayo'y magsipag-ibigan sa isa't isa. At ang pag-ibig ding ito ang siyang sasaklaw sa lahat ng kahinaan upang kayo'y magsipagbangon at gumawa ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Diyos. Ng pagtatakip, ng pag-ibig sa inyong mga likong gawa
ang siyang maging kaparaanan upang kayo'y magsipaglinis sa inyong mga kalagayan. Na ang dating gawi sa pamamagitan ng paghahatid ng mabubuting balita na nagmumula sa kaitaasan ay maging tuntungan ninyo at maramdaman ninyong ito ang kinakailangang gampanan ng isang mag-aaral. At ito ang turo ng dakilang Panginoon. At ito ang karapat-dapat gawin ng isang ako. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pag-ibig ng isang palalo. Kung hindi ang kanyang pag-ibig ay tumutuwid sa lahat ng liko. Ang kanyang pag-ibig ay pumupukaw sa bawat kahinaan. Ang kanyang pag-ibig ay nagtuturo sa bawat kamangmangan. Kaya't kayo'y patuloy na tinatawagan upang magsumikap sa inyong pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang huwag kayong magsipagtisod sa inyong mga paggawa. Nasa mga mumunting kahinaan kayo'y tumatalikod at bumabalik sa inyong mga higaan. Kung hindi sa bawat kalakasan na inyong naiipon, patuloy kayong naninindigan sa iisang pananampalataya. Kaya't aking mga iniibig na mga kapatid, magpakatalino kayo sa inyong paggawa. Magsipaggising ang inyong mga natutulog na pananampalataya. At naway sa tuwi-tuwi na, maging kagapay kayo ng kaitaasan upang sa inyong paglilingkod ay maging karapat-dapat ang bawat isa sa katungkulan at kabiyayaan na ipinagkakaloob ng dakilang Ama. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Ang pag-ibig ng Ama na si Jesucristo na nakapako sa krus, na sa oras na ito, nakabayubay ang Panginoon upang kayo ay bigyan ng pagkakataon na ang salita ng Diyos ay sumasa inyo nawang lahat na may pag-ibig, pag-asa, at kapangyarihan ng Diyos at Ama. Mga iniibig at mga minamahal na anak, sa inyong mga puso, damdamin at kaloob, magpasalamat kayo't magpuri sa isang Diyos na nasa kaitaasan, sapagkat siya lamang ang sumusubaybay sa bawat nag-aaral patungo sa kabutihan, sa karangalan ng Panginoon. Kayong mga minamahal na mga anak, na may mga liwanag sa inyong puso't isipan, kayo'y naturingan na anak ng Diyos upang tumupad ng tungkulin na aayon sa kanyang kagustuhan sapagkat kayong mga anak na mayroon ng pag-asa at binigyan ng biyaya upang ito'y inyong ipamudmod sa lahat ng mga kapatiran sapagkat
maliwanag na sinasabi ng Diyos, huwag kayong magpapaliban sa inyong mga pag-aaral, kundi magpatuloy sa araw-araw. Bigyan ninyo ng pagkakataon ang inyong mga sariling katawan, sariling puso't damdamin at kalooban at tuparin ang lahat ng ninanais ng Diyos sa inyong mga buhay. Sapagkat ang bawat isa ay nalalaman ng Panginoon kung ano ang ginagawa, kung mabuti ang kanyang gagawin, lalong-lalo na sa inyong mga kapwa, mga minawal kong mga anak. Magpakatatag ang bawat isa sa lahat ng inyong tungkulin, sapagkat ninanais ng Diyos na kayo ay bigyan ng pagkakataon sa lahat ng inyong mga minimithi sa inyong mga buhay. Dahil nalalaman ko na ang bawat isa mayroon ng tungkulin na naiyatang sa inyo sa kaitaasan, sapagkat siya lamang ang nakakaalam. Siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng inyong mga buhay, puso't damdamin at kalooban. Nasa oras nito, naririto kayo upang magkaisa, magmahalan, magmalasakitan sa lahat ng oras. Dahil ang bawat pag-aaral ng bawat isa ay napakahalaga, mga minamahal kong mga anak. Napakahirap ang tungkulin ng bawat isang anak ng Diyos upang tuparin ang lahat ng minimithi sa buhay sa kapatagang lupa. Dahil nalalaman ng Panginoon kung ano ang nasa iisipan ng bawat isa sa inyong mga pagkilos, sa inyong mga puso, sa inyong mga kaisipan, kung ano ang nararapat na gawin ng bawat isa sa kapatagang lupang ito. Dahil ang tunay na espiritista sa kapatagang lupa binigyan na kayo ng tanda ng Panginoon na nasa kaitaasan upang gumalaw at kumilos sa mga hangarin ng bawat isa. Lalong-lalo na sa inyong mga opisyalis na binigyan ng isang karangalan upang kayo'y tumupad ng tungkulin dito sa silahis ng pag-ibig. Dahil napakasarap, mga minamahal kong mga anak, ang mayroon ng tungkulin ng katulad dito sa silahis ng pag-ibig na kayong lahat na mga anak na binigyan ng tungkulin ay nararapat maisagawa ang lahat ng kagustuhan ng Panginoon. Magpasalamat kayo at magpuri na sa oras na ito, naririto kayo upang ang lahat ng inyong tinanggap sa kaitaasan na kayo na nga ang mga anak na mayroong karangalan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tuklasin ang sulat ni Juan 15, Kapitulo 15, versikulo 16 hanggang 17, pakibasa. Ito po yung nasulat sa sulat ni Juan sa chapter 15, verse 16 hanggang 17. Sabi dito, ako'y hindi niyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay iniutos ko sa inyo upang kayo'y mga gibigan
sa isa't isa. Punto po. Maliwanag, mga minamahal kong mga anak, na kayo'y mga anak na binigyan ng karangalan, pagkakataon na ang tungkulin ng bawat isa marangal upang inyo itong may sakatuparan sa harap ng Panginoong Jesucristo na makapangyarihan sa lahat. Magpuri kayo at magpapasalamat sa umagang ito at naririto kayo at nakikisa sa isang dakilang salita ng Panginoon. Magpupuri kayo at magpasalamat sa pangalan ng Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Panginoon, ako'y si Apostol Juan Bautista, Adios sa inyong lahat. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon, ngayon at magpakailanman. Bawat tao nasa kanyang puso ay ang isang pananampalataya na nagbibigay sa kanya ng sigla sa Panginoon, na kung papaano nagsisikap mabuhay, ipinaglalaban ang kanyang kalagayan upang mabuhay at magpatuloy sa paggawa ayon sa pananampalataya. Ngunit mga iniibig kong mga kapatid, kailan gigising ang bawat isa sa isang tunay na kalagayan na hinihingi ng kaitaasan sa bawat mananampalataya? Tunay ang pagsisikap ay nakikita sa bawat isa. Nagpapagal sa lahat ng bagay, nagpupuyat, nagiging mabuti sa kanyang kapwa. Ngunit ano ang hinihingi ng pag-aaral sa buhay espiritu? Na kung papaano ang unti-unting paggising ng kamalayan ng bawat isa na makiisa sa pag-aaral ayon sa Espiritu, sapagkat tunay na ang lahat ay nakakilala ng pagkakamali, nakakilala ng pagkakasala simula pa ng una. At ito ay nagiging paulit-ulit sa bawat isa, na kung paano ang mulit-muling pagkabuhay ay nandoon na lagi ang kasalanan. Mga iniibig kong mga kapatid, ang banal na kasulatan ay sapat sa bawat mag-aaral, na kung ito ay bibigyan ng panahon na kung papaano ang tunay na diwa mula sa dakilang Panginoon ay inyong masasagot sa inyong buhay, nang sa ganon kayo na bilang mag-aaral ay makita nyo ang tunay na kahalagahan na kung papaano ang isang espiritu ay binigyan ng isang katawan laman. Mga iniibig kong mga kapatid, bawat tao nga ay may kasalanan. Ngunit, ilagay nyo sa inyong puso at isipan, mayroong isang dakilang Ama na dahil sa pag-ibig, ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng anak. O mga iniibig kong mga kapatid, ang mga utos na kung paano ang kasalanan ay mapipigil
ng isang mag-aaral at gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa at higit sa lahat sa kanyang Panginoon na nagbigay ng pag-aaral na mula sa dakilang Ama. Kaya nga't mayroong ganitong laging pag-aaral sa bawat tahanan ng dakilang Panginoon na kung papaano ginigising ang bawat isa ayon sa kanyang pagkukulang sa kaalaman, sa pag-aaral, kakulangan sa paggawa, sapagkat tunay nga na ang nasusunod ay ang isang laman at hindi ang isang espiritu na nagmula doon sa Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, tunay na mayroong isang paglilinis sa bawat isa na kung papaano ang isang kasalanan ay tunay nga na kung ito'y lumipas na ay hindi na muling balikan pa at nang sa ganon ang paggawa ng bawat isa ay patungo sa pagsulong ayon sa Espiritu na binigay ng dakilang Panginoon sa bawat isa. O mga iniibig kong mga kapatid, kailan matututo ang bawat isa? Kailan niya papasanin ang isang krus ng may katapatan sa kanyang Diyos? Na ito ba ay nagbigay sa kanya ng maraming kadahilanan, kaya siya naghihirap? O ang isang paghihirap ay patungo sa kabanalan? Mga iniibig kong mga kapatid, maraming bahagi ng pag-aaral ibinigay ang kaitaasan upang maunawaan ninyo at maging tapat kayo sa inyong Diyos na lumikha ng lahat. Na kung papaano ang pag-ibig ang siyang maghari sa bawat puso't isipan ng mga kaluluwa. Nang sa ganon, mabura na sa kaisipan ang mga kasalanan yan na hindi nga nararapat, na ito pa ibigkasin ng bawat isa at kung hindi bagkos ang mabubuting gawa ng dakilang guro na ipinamalas sa bawat isa, na ito ang maghari sa bawat puso. Nang sa ganon, kayo na bilang mag-aaral ay magkaroon din ng tunay na pag-ibig na tulad sa dakilang Ama. Nang sa ganon, maging malaya ang bawat isa at gumawa ng mayroong kalayaan at kapayapaan na nagmumula sa isang dakilang Panginoon. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid. Sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.